Ayun, good morning mga kabady. Napanood ko yung live ni Kuya Val kanina. May nakasuhan na daw na content creator or vlogger na nagre-react. So, yan nga ang sinasabi ko sa inyo mga kabady, no? Na huwag tayo basta-basta magbitaw ng salita once na may makita tayo or may marinig tayo na kung ano-ano about sa kabila. Kasi, yan ang mahirap sa mga taong desperado na. Alam mo yung point na makikisali sila. Tapos banat sila ng banat. May mga binabato silang masasamang salita dito sa Kalingap. Pero once na kung ano yung ginawa nila, ibabalik sa kanilang ng mga reactors ng Kalingap, magkakaso sila. Yan na yung sinasabi ko sa inyo na porket reactors ka, porket content creator ka, basta-basta ka nang bibitaw ng salita, mahirap. Kaya sinasabi ko sa inyo, nagmamadali kayo na mag-react ako, nagagawa ko ng video para sa opinion ko o reaction ko. Hindi ko agad-agad ginagawa ng reaction video or opinion kasi kailangan mo pag-isipan yan. Oo, naiinis tayo, nagagalit tayo. Pero kung magpadala tayo sa emosyon natin na ganyan, sa sitwasyon na ganyan, tayo ang babalikan din. Ganyan yung mga ugali ng mga desperado na. Gusto nila sila lang yung banat ng banat. Gusto nila sila lang yung makapagmura sa mga kalingap. Once nabalikan sila, magmamanman yan sila, lahat ng kilos mo, ikakaso na nila sa'yo. Yan na yung patunay na bilang isang content creator na kailangan mo pag-isipan, kailangan maghinay-hinay ka sa kung ano yung pwede mong bitawan. Huwag basta-basta. Kasi maraming nagmamasid dito. Maraming judgmental dito na tao. Konting kibot mo lang issue, konting kibot mo lang ikakaso nila yan. So, yan na yung mga nangyayari na basta-basta ka nagre-react. Kung nakita ninyo, oo, naiinis ako sa ginawa ng Batalero family. Pero hindi niyo ko nakitaan na galit, hindi niyo ko nakitaan na minura sila, hindi niyo nakitaan yung content ko na binabalahura ko sila. Kasi kailangan dyan utak. Hindi pa bara-bara. Kailangan pag-isipan talaga. Yan nga yung mga mahirap sa kanila kasi okay lang sa kanila na sila yung magmura. Okay lang na sila yung magbabalahura sa community ng Team Kalingap. Pero pag binalikan mo sila pa yung mas apektado, sila pa yung feeling biktima na ginaganito, ganyan. Pero hindi nila iniisip kung ano yung ginawa nila. Yan yung sinasabi na kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Ang hirap ngayon pakisamahan yung mga tao. Ang hirap ngayon magbitaw ng salita. Lalo na kung magpapadala ka sa emosyon mo. Kailangan hinay-hinay, kailangan pag-isipan. Di ba na mabagal ang pag-usad, ang importante umuusad. Ganon lang yun. So, mga tao ngayon desperado na at yun nga, napanood ko din yung content ni Kuya Val kahapon. Hindi ko na kinuha na ng clip kasi alam ko naman na napanood nyo naman yun eh. Na yung bahay na inalisan nila Beyonce at ng pamilya niya ay pinabubungan pala yun ng Team Kalingap. Pinabubungan yun ni Kuya Val. Ngayon na maganda na yung bahay nila, yung bubong pinapabaklas at gustong paalisin yung pinatira nilang pinsan doon. Saan ang dahilan? At ang pinakamasaklap dyan, ipapabaklas niya yung bubong na napabubungan ni Kuya Val. Balak pa nilang ibenta yung bahay. Ano yung opinion nyo dun mga kabady? Napakagahaman, di ba? Pinapabaklas yung bubong ng bahay, pinapaalis yung pinsan niya sa bulok niyang bahay na yun. Bakit hindi niya inisip na umalis na lang dyan sa pinabahay ng Team Kalingap at maghanap na lang sila ng panibagong mababahayan nila? Di ba? Napaka-weird ng pamilya. Siguro wala na siguro financial, wala na siguro pangtusto sa pamilya.
Lalo na't nababalita na buntis na naman yung nanay niya. Ano gagawin nila? Desperado na din sila. Kasi nalalaman pa na yung bahay pala na iniwan nila, hindi talaga pala totally sa kanila. May nauna pang nakatira bago sila tumira. Ngayon na may maganda na silang bahay, na milyones na yung presyo niya, dahil nga sinasabi ni Kuya Val nga na pinabubungan niya yun yung 5 yero, naingayan siguro sa issue, naingayan siguro sa mga pangbaba sa kanila dahil sa 5 yero, kaya gusto sigurong ibabaklas at gustong palisin yung pinsan niya at balak niya pang ibenta yung bahay. In what way? In what reason? Kung hindi ka ba naman gahaman? Maintindihan mo pa kung ipapabaklas niya yung bubong ng bahay, kung papalisin niya yung pinsan niya, kung sila na mismo ang aalis din sa pinabahay ng Team Kalingap, na yan yung mas pinakamaingay na issue nila. Hindi sila nag-iisip. Ngayon, dahil lang sa nakapag-live si Kuya Val na sinasabi niya subukan na kasuhan yung reactors at si Edu. Ngayon may gumawa ng fake account, pangalan ni Hansel. Para Para linlangin yung tao? Para kukunin yung simpatsya ng tao na nagiging mabait na naman sila, nagiging maamong tuta na naman sila, na hindi na sila kakaso? Hindi mo na mabibilog yung mga taong nakaalam, nakasaksi sa lahat ng mga pangyayari. Kahit anong gawin mo. Kayo mismo ang gumawa ng gulo at ng ingay dito sa social media. Okay lang na ipabaklas mo yung mga bubong. Okay lang na paalisin mo yung pinsan mo, pinatira mo dyan sa inalisan yung bahay. Pero sana, umalis ka rin dyan sa bahay ng Team Kalingap para may dahilan ka para paalisin yung pinsan mo at pabaklas yung bubong na naitulong ng Kalingap. Ganon sana yun. Baka sakali, maawa pa talaga yung ibang tao sa inyo. Pero itong ginagawa nyo, papabaklas nyo yung bubong, papaalisin nyo yung pinsan nyo, tapos balak nyong ibenta na hindi naman pala sa inyo. Anong tawag dun? Napakagahaman nyo. Kanina panood ko din live ni Kuya Val. Pumangit at pumayat na daw si Edu. Hindi natin mapagkaila si Edu tahimik lang. Parang hindi siya apektado sa panlabas na anyo. Pero deep inside niyan, sabog na yan. Sa sobrang sama ng loob na hindi niya maipapalabas. Yan yung mga delikado sa mga taong tahimik lang. Yan ang siguro ang mahirap at delikado sa taong mapagtimpi. Kasi ang bigat niyan dito eh. Madaling sabihin na okay lang ako, hindi ako apektado dyan. Pero yung damdamin at saloobin mo, sobrang sakit yan. Lalo na't siya yung binabato ngayon. Lalo na't siya yung inaakasuhan ngayon. Ranas ko yan. Madaling ipakita sa mga tao na okay ka, pero deep inside, gusto mo nang magwala, gusto mo nang sumigaw, kasi sobrang bigat na. Si Edo makita natin na okay lang siya, pero hindi natin alam yung pakiramdam niya. Mabigat yan para sa kanya. Kahit pati pagkain niya yan, apektado. Kahit sa pagtulog niya yan, apektado. Hindi niya lang yan pinapakita kasi ayaw niya mag-alala yung mga supporters niya. Pero sobrang hirap at sobrang bigat yan sa part niya, mga kabady. Kasi siya, yung pinopoint out siya yung binabato ngayon ng mga tao. So, yun lang mga kabady. Kailangan lang ni Edu dyan, moral support, emotional support. Yung may nakakausap siya na sana may ipalabas niya yung mga hinaing niya para nagumaan din sa pakiramdam niya. Yung tao na totoong makaintindi at totoong tao na maalalayan siya. Hindi lang sa physical, kundi pati sa emotional. So, grabe yung mga pangyayari ngayon, lalo na mga desperado na sila. Pero tayo, syempre, kalma lang tayo, huwag tayo magpadala sa init, huwag tayo magpadala sa bugso ng damdamin, sa emosyon natin dahil lang sa mga ganyang pangyayari. Kaya kung napansin ninyo, mga content ko may nang babash
na yung mga content ko, naaaliw yung ibang mga viewers ko, pero yung iba, kinakagalit nila, kinakagigil nila. Imbis na magpa-apekto ako doon, ayaw magpa-apekto. Kasi galit na nga sila eh. Eh di mas lalo na natin galitin sila. Ganoon lang yun na kung may taong mapang-asar, asarin mo din. Hindi yung magpa-apekto ka. Ikaw yung matatalo dyan. Pagtatawanan ka nila lalo. So, yun lang mga kabady. Kailangan lang ni Edo dyan alalay. Moral support, emotional, physical. So, yun lang. Sana maging okay na si Edo at sana makarecover. Alam ko na hindi ganun kadali pero step by step at makaka-recover din yan. Matatapos at patatapos itong issue na to pero hindi natin alam kung hanggang saan at hanggang kailan. Pag-pray na lang natin na magkakaroon ng peace sa bawat kampo. So, yun lang mga buddy. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, panonood, at pag-aabang sa aking mga content. At yun lang. Ingat po mga kabady, saan sulok man yun ng mundo. God bless. To God be the glory sa ating. At yun nga ang aking kataga. Palagi ko iniiwan sa inyo. Ano mang problema, ano mang pagsubok, susuka lang tayo. Pero hindi tayo susuko. Kaya adya lang ng adya. At laban kung laban. Basta't alam natin na sa totoo lang tayo. So, to God be the glory sa ating lahat. Bye.